Kapatid na rin masama ho bang magkaroon ng tinatawag na, sabi nating, prosesyon? Kasi pag sinabing prosesyon, Linya ng mga tao. ng mga tao. Na isang direksyon. Opo, masama ho ba yun? Gaano karaming taong naglalakad ng isang direksyon. Opo. Pero ang masama, yung ginagawa ng Iglesia Katolika, nagpuprosesyon, na may daladalang mga larawan o ribulto na kabawal-bawalan pa man din ng Diyos batay sa binasa natin sa Biblia. Kaya yun hong talatang pinagbabatayan nila na nasa awit, mali po ang kanilang pagkakagamit at pagkaunawa sa nasabing talata ng Biblia. Now I see a POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Galatia Kapitulo 6, versikulo 14. Ganito po ang mababasa. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin. At ako na may patay na rin sa mundo. Sa nabasa natin, ipinagmamalaki ni Apostol Pablo ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang po si Apostol Pablo ang gumagawa niyan. Kahit nga ang mga artistang Katoliko, kagaya ni Coco Martin, na itong si Coco Martin, ay sumali sa kapistahan ng itim na Nazareno, yung traslasyon nung kagaya nung nakaraang 2024. At kahit nga ngayong taon, 2026 mga kababayan, ay sumali din siya. Katunayan, noong 2025, andyan din si Angeline Quinto, isang singer, at si Makoy De Leon, mga kababayan. At sumali nga talaga siya sa prosesyon ng itim na Nazareno. At 2026 na itala ang pinakamaraming deboto na nagprosesyon sa itim na Nazareno. Yung prosesyon ng itim na Nazareno ay meron pong 9.6 million devotees ang nagprosesyon, mga kababayan. Ang dami po niyan, mga kapatid, no? At ito pong kapistahan ng itim na Nazareno ay meron talagang prosesyon diyan, mga kapatid. Kaya sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong prosesyon ng Iglesia Katolika. Ay ang tanong, biblical ba ang prosesyon ng Iglesia Katolika, mga kapatid? Ang paunang sagot natin, babasahin natin sa Psalms chapter 118, verse 26 to 27, sa New International Version. Ganito po ang mababasa. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we bless you. The Lord is God, and He has made His light shine on us. With bows in hand, join in the festal procession up to the horns of the altar. Sa nabasa natin, mga kababayan, ay may binabanggit po na festal procession. Ayan. So, yan ang ating isa sa mga batayan, ano? Pero sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong mga pahayag ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa kanilang programang Ang Tamang Daan. Ito pong si Michael Sandoval at si Rene Panuncilio. Alam naman po ng dalawang ministro na batayan ng Iglesia Katolika ang awit 118, versikulo 26 hanggang 27, para sabihing biblikal ang prosesyon ng mga Katoliko. O eto, pakinggan natin sila. Mga kapatid at mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa isa pang gawaing pangrelihiyon
ng iglesyang kinagisnan po ng nakararami sa atin, ang Iglesia Katolika Romana. Ito po ay ukol sa isinasagawa nilang pagpuprosesyon na sa panahon po ng kanilang tinatawag na piyesta o kapistahan. At ayon po sa mga depensor Katoliko, lalong-lalo na po sina Attorney Mars at si Father Abe ng Simbahang Katoliko, meron daw po silang pinagbabatayan na talata mula sa Biblia sa kanilang isinasagawa. At paano raw po ito isinasagawa, yung kanilang pagpuprosesyon, kapatid na Rene? Mamaya, isusuriin natin, kapatid na Michael. Ang ipinoprosesyon po nila ay mga larawan o ribulto at ang mga ito po ang pinapasan nila sa balikat o kaya isinasakay sa mga karo o sasakyan. Panoorin po natin. Kapatid na Michael, mga ribulto ng mga tao ang ipinoprosesyon nila. Maraming ribulto ang ipinoprosesyon. Ang mga yon ang kanilang pinararangalan. Teka po muna, kapatid na Rene. Baka naman po isipin ng ating mga neutral na mga sumusubaybay. Baka naman daw po merong batayan mula sa talata ng Biblia ang isinasagawa ng Iglesia Katolika na pagpuprosesyon. Kaya, hindi dapat itong punahin sapagkat nakabatay naman sa Biblia. Dali kasing sabihin, yan ay may batayan sa Biblia. Pero dapat suriin kung tama kaya ang kanilang pagkaunawa sa sinasabing batayan. At ito po ang ating makikitang pinagbabatayan di umano ng mga tagapagtanggol ng Iglesia Katolika. Meron ba naman tayong pinagbabatayan? Ay syempre po, Brother Mars, ay meron po tayong basihan sa bagay na yan. Psalm 118 verse 26 to 27. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. So ayan, house of the Lord na naman. Coming in the name of the Lord. Verse 27, the Lord is God. And He has made His light shine upon us. With bows in hand, join in the festal procession up to the horns of the altar. Ayan po makikita natin, meron daw mga tangkay na mga sanga, at sila ay sumasali sa prosesyon, pangkapistahan, festal procession, hanggang sa altar ng Panginoon, ng bahay ng Diyos. Saan pa nangyayari ito mga kapatid? Sa ating mga Katoliko, unang-una tayo yung may palaspas, pinoprosesyon natin ang palaspas, na papasok sa loob ng simbahan ng ating Panginoong Diyos. Ang ipinabasa po dyan, Mars, kapatid na Rene, nung pare na si Father Abe, yung nasa awit 118, 26 hanggang 27, at pagkatapos pong basahin, ano po ang reaksyon ni Father Abe ng Iglesia Katolika? Ang sabi ng kasama ay, Ayan po makikita natin, meron daw mga tangkay na mga sanga, at sila ay sumasali sa prosesyon, pangkapistahan, festal procession, hanggang sa altar ng Panginoon, ng bahay ng Diyos. Saan pa nangyayari ito mga kapatid? Sa ating mga Katoliko, unang-una tayo yung may palaspas, pinoprosesyon natin ang palaspas, na papasok sa loob ng simbahan ng ating Panginoong Diyos. may binanggit kasi doon, festal procession. Kaya para sa kanila, may batayan sila sa Biblia tungkol sa ginagawa nilang pagpoprosesyon ng mga santo at santo nila. Opo. So ayan, napanood po ninyo si Rene Panoncilio at si Michael Sandoval. Ngunit kahit napatunayan na may mababasa sa Biblia na festal processions, ano ba ang kanilang reaksyon ukol dito? O eto, panoorin natin. Tungkol po sa terminong festal procession, ang kahulugan po niyan sa talatinigan ay yung festal relating to a feast or festival, festive. At yun pong procession, gaya po ng alam ninyo, yan po ay it is a line of people who are all walking or traveling in the same direction, especially in a formal way as part of a religious ceremony. Yan po ang batayan, kapatid na Rene, at ang pinagbabatayan nga nila, yung nasa awit po, 118, 26 hanggang
27. Ano po ang masasabi natin doon? Dapat sana, kapatid na Michael, nagpakita sila ng sitas na nagsasaad na ipinoprosesyon ang mga ribulto. Ang ginawa nila, naghanap sila ng salin ng Biblia na may banggit na festal procession. Tulad nito, ang New International Version, meron din yan sa ibang salin. Pero sa ibang salin naman, halimbawa sa King James Version, ay walang ganong banggit tungkol sa prosesyon. Ang nakasaad lang po ay ganito: Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. God is the Lord, which hath showed us light, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Sa dating salim po naman, sa Tagalog, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Aming pinuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga panali sa makatwid bagay sa mga tila sungay ng dambana. Wala doon yung prosesyon. Opo, pero Ayan, so napanood po natin silang dalawa, ano? Ayon po sa kanila, dapat sana may talata na binasa itong kanilang sinisiraan na nagsasabing ipinoprosesyon ang rebulto. At sabi pa nila, sa ibang salin, wala namang nakalagay na festal procession. Yan ang kanilang ini-imply talaga. May mga salin kasi na wala daw yung quote-and-quote festal procession. Sige, so tanong, totoo ba ang kanilang pahayag na ito? Ang sabi po ni Rene Panuncilio ay iba daw ang mababasa sa New International Version at sa King James Version. Pero kung talagang panoorin maigi yung kanilang video kanina, yung pinakita nila sa screen, hindi naman King James Version yun. Yung kanilang ipinakita, sabi kasi ni Rene Panuncilio, babasahin daw niya sa King James Version, pero yung nasa screen, New International Version. Sa ibang salin naman, halimbawa sa King James Version, ay walang ganong banggit tungkol sa prosesyon. Ang nakasaad lang po ay ganito: Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. God is the Lord, which hath showed us light, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. At kung ikumpara yan sa King James Version, yung text na nasa screen pareha. So mukhang kakaiba talaga, no? Doon pa lang may mali na. At dito naman kasi sa King James Version, hindi naman mababasa daw yung festal procession. So yun ang kanilang reklamo. Tanong, tanging sa New International Version lang ba ang salin na may quote-and-quote festal procession? Susuriin natin yan. May mga Catholic translation na nagsasabi din na mayroong quote-and-quote festal procession, kagaya ng nasa New Revised Standard Version Catholic Edition na nakikita nyo po sa screen. Bind the festal procession with branches up to the horns of the altar. Dito naman sa salin na New Catholic Bible, ganun din, meron ding festal procession. Hindi lang po mga Catholic Bible translations ang may festal procession o kahawig niyan, ano? Kahit nga sa mga Protestant translation, kagaya ng nasa Expanded Bible, ang sabi dito, ang feast na tinutukoy sa Join the Feast ay ang procession. Ayan, nakikita nyo po, bind the feast / procession. Kahit nga sa alin na God's Word translation, ganun din po. Merong binabanggit na festival procession. Dito, maliwanag, nakikita na natin na kahit po sa ilang salin ay may phrase na festal procession o kahawig nito. At para mas malalim pa ang ating pag-unawa, yung Hebrew text ng festal procession ay dito nga sa, halimbawa, itong sa Orthodox Jewish Bible, may binabanggit na tiyag. Yung tiyag, yan ay festival offering. Ayon nga sa isang Bible scholar dito po sa komentary niya sa Psalms 118 verse 27, ito pong Cale and the Litch Biblical Commentary on the Old Testament. Ganito po ang sabi niya, ililiwat ko na lang po sa Tagalog. Sa wika ng ritual ng mga Hudyo,
Ang Isro Chag ay naging pangalan ng araw pagkatapos ng kapistahan na sumusunod sa huling araw ng kapistahan. Sa versikulo 28, ang festal procession ay tumutugon alinsunod sa katangian ng kapistahan. Maliwanag po. Ibig sabihin, yung Chag na tinutukoy ay may festal procession. So tama, wala namang problema sa salin, mga kababayan. Ngayon, ang susunod na tanong, kasi ang reklamo nila, dapat yung ginawa, babasahin daw sa Biblia na ipinoprosesyon yung rebulto. Tanong, may mababasa ba sa Biblia na nagkaroon ng festal procession na dala-dala ang rebulto? Ang sagot ay babasahin natin sa Josue, Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 4. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipa ng mga pari ang dala nilang trumpeta. Dito po sa nabasa natin, binitbit po ng mga Israelita ang kaban ng tipan alinsunod sa utos ng Diyos habang may festal procession na libot-libot sa Jericho, mga kababayan. So dala-dala nila itong kaban ng tipan habang ginagawa nila ito. Tanong, ano ba ang meron sa kaban ng tipan na bit-bit nila? Base po sa Exodo 25:18 hanggang 20, meron po itong 2 kerubing ginto. At ito pong kaban ng tipan ay may 2 kerubing ginto na nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa o kaban ng tipan. At yan po yung itsura nun. So, mula po sa ating nakita, ibig sabihin, may bit-bit pala silang rebulto ng kerubin na nakapatong doon sa kaban ng tipan. Yan po yung pinoprosesyon nila. Naku naman. Kaya may mababasa talaga sa Biblia, mga kababayan. Kaya ito pong sinasabi at pahayag ng 2 ministrong ito. Dapat sana, kapatid na Michael, nagpakita sila ng sitas na nagsasaad na ipinoprosesyon ang mga rebulto. Ang ginawa nila, naghanap sila ng salin ng Biblia na may banggit na festal procession. Tulad dito, ang International Version. Ang masasabi po ni Cabornok sa kanila, busted yan! Nako, mali po yan, mga kapatid. Ngunit, ano na naman ba ang paninira nila sa ginagawang ito ng Iglesia Katolika? O ito, pakinggan natin sila. Pero mahalaga na liwanagin po muna natin sa ating mga televiewers kung ang pagbabatayan po ay ang salin na may banggit na festal procession ng bayang Israel noon. Hindi kaya ito nagpapatunay na wasto ang ginagawang pagpuprosesyon po ng mga Katoliko o ng Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa kanilang isinasagawang kapistahan? Napakalaki ng pagkakaiba, kapatid na Michael. Sapagkat sa Iglesia Katolika po, sa atin nga pong napanood, ang ipinrosesyon nila mga rebulto ng mga tao. At ang mga ito, ang kanilang pinararangalan. Hindi po ganyan ang ginawa ng bayang Israel sa mga talatang ating binasa. At ang totoo sa panahon ng bayang Israel, kabawal-bawalan po gumawa sila ng rebulto at paglingkuran ng mga ito. Anong talata po ang ating pinagbabatayan? Sapagkat talata po ng Biblia ang kanilang pinagbatayan pero mali ang kanilang pagkakagamit ng talata. Huwag sanang isipin ng ating mga taga-subaybay na magkakakontra ang talata ng Biblia. Hindi po magkakakontra. Kaya lang nagkaroon ng salungatan dahil sa maling pakahulugan ng iba sa nakasulat sa talata. Doon sa kanilang pinagbabatayan, wala pong mababasa ron na ang ipinagprosesyon ay mga rebulto o mga larawan. Dahil kabawal-bawalan nga po noon pa, halimbawa dito sa Exodo 23 hanggang 5, at ang babasahin natin magandang balita Biblia pa man din. Salin po ito ng mga Katoliko at Protestante at may lagda ng otoridad ng Iglesia Katolika. May nihil obstat, may imprimatur. Ipakita po natin para makunan ng close-up ng ating medyo nakababatang direktor. Ang nakasaad po ay ganito.
Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang yan. Sapagat akong si Yahweh ay mapanibughuin, parurusahan kong lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ang pagbabawal na ito ng Panginoon Diyos ay tahasang nilalabag, kapatid na Michael, ng Iglesia Katolika sa kanilang pagpoprosesyon ng mga larawan o ribulto ng kanilang kinikilalang mga patron. Teka po muna, agapan lang natin yung maaaring isipin ng ating mga sumusubaybay. Kapatid na rin masama ho bang magkaroon ng tinatawag na, sabihin nating, prosesyon? Kasi pag sinabing prosesyon, Linya ng mga tao. ng mga tao. Na isang direksyon. Opo, masama ho ba yun? Gaano karaming taong naglalakad ng isang direksyon. Opo. Pero ang masama, yung ginagawa ng Iglesia Katolika, nagpoprosesyon na may daladalang mga larawan o ribulto na kabawal-bawalan pa man din ng Diyos batay sa binasa natin sa Biblia. Kaya yun hong talatang pinagbabatayan nila na nasa awit, mali po ang kanilang pagkakagamit at pagkaunawa sa nasabing talata ng Biblia. Ayan so napanood naman natin yung kanilang birada, no? Ayon po sa kanila, ang pagprosesyon ay lumalabag sa Eksodo 23 hanggang 5. Tanong, totoo ba ito, mga kapatid? Ganito po yung sagot natin. Base sa ating binasa kanina, kung mali po ang pagprosesyon ng mga Katoliko, lumalabas mali din dapat ang ginagawa ng paglibot ng mga Israelita sa Jericho. Mali pala dapat yon. Ngunit alam po ninyo, sinagot po ng Diyos ang kanilang dasal sa pagprosesyon. Ano bang nangyari? Babasahin na natin sa Josue, sa 6:15, isasali natin ang versikulo 20 sa dulo. Ganito po ang sabi. Nang ika-7 araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Kung mali yung ginawa ng mga Israelita noon na iparada, iprosesyon yung kaba ng tipan na may ribulto ng kerubin, sana hindi ito nangyari. Nako naman. At saka yung isa pa, yung binasa nilang talata, hindi naman nila naunawaan yun. Yung binabanggit dyan, Diyos-Diyosan po, yung ipinagbabawal. Diyos-Diyosan. Katunayan, sa Tagalog Contemporary Version, yun talagang nakalagay. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Baliwanag po yan. Tanong, dahil Diyos-Diyosan pala ang ipinagbawal dun sa Eksodo 23 hanggang 5, ang lahat ba ng larawan at tribulto ay Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Ang sagot, tanungin natin si Apostol Pablo. Unang Korinto 8:4, ganito po ang sabi. Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Napakaliwanag ng nabasa. Ang mga Diyos-Diyosan daw, larawan ng mga bagay na di totoo, mga kapatid. Kung ang mga Diyos-Diyosan ay mga larawan ng mga bagay na di totoo ayon sa Biblia, ibig sabihin, hindi po lahat ng larawan at tribulto ay Diyos-Diyosan dahil hindi Diyos-Diyosan ang mga larawan at tribulto ng mga banal, mga kapatid. Kasi dapat larawan ng mga bagay na hindi totoo. Yung ipinaparada naman ng mga Katoliko, larawan po ng mga bagay na totoo yun. Ibig sabihin, hindi nga Diyos-Diyosan. Katunayan, kahit ngayong Protestant author sa Harper's Bible Dictionary ni Madeleine Miller at J. Lane Miller sa page 276 na ang nagsabi na lahat ng Diyos-Diyosan ay mga larawan, ngunit hindi lahat ng mga larawan ay mga Diyos-Diyosan. Maliwanag po sa ating nabasang ito. Kaya itong pahayag ng mga ministrong ito, Ang pagbabawal na ito ng Panginoon Diyos ay tahasang nilalabag, kapatid na Michael, ng Iglesia Katolika sa kanilang
pagpoprosesyon ng mga larawan o ribulto ng kanilang kinikilalang mga patron. Teka po muna, agapan lang natin yung maaaring isipin ng ating mga sumusubaybay. Kapatid na rin masama ho bang magkaroon ng tinatawag na, sabihin nating, prosesyon? Kasi pag sinabing prosesyon, Linya ng mga tao. ng mga tao. Na isang direksyon. Opo, masama ho ba yun? Gaano karaming taong naglalakad ng isang direksyon. Opo. Pero ang masama, yung ginagawa ng Iglesia Katolika, nagpoprosesyon na may daladalang mga larawan o ribulto na kabawal-bawalan pa man din ng Diyos batay sa binasa natin sa Biblia. Kaya yun hong talatang pinagbabatayan nila na nasa awit, mali po ang kanilang pagkakagamit at pagkaunawa sa nasabing talata ng Biblia. Ang masasabi ni Kaburnok, busted! Yan! Nako, mali po yan, mga kapatid. Kaya nga, kahit si Coco Martin, tama po yung kanyang ginagawa. Sumasali yan sa kapistahan ng itim na Nazareno na ipinagmamalaki talaga niya ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit nga si Angeline Quinto at si Macoy de Leon, mga kababayan. At kahit pa yung mga 9.6 million na mga Katoliko na sumali din sa prosesyon ng kapistahan ng itim na Nazareno, mga kababayan. Yan pong debosyon nila, mga kapatid. Sinisiraan yan ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode gayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel dito po sa Factbusters PH. Kahit nga yung isa pang YouTube channel natin, Tagasuri PH. Bisitahin niyo po yan, ha? 2 YouTube channel yan. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters!